4 countries in 1 month. Girl, you are insane. Sobrang yaman mo. Ganun talaga kapag mayor yung daddy ko. Just kidding. E di nag-business class ka na naman. Of course. Pero nagkaroon ng problema nung una, nakaka-stress. My dad's assistant was so stupid. I think she was trying to sabotage me. She put me in the economy class. Economy. Can you even imagine that? I mean, I'm not sitting in the economy like a regular person. Duh. Pero di ba may private jet kayo? Bakit hindi na lang yun yung ginamit nyo? Private jet? Oh. Daddy, please, let me use our private jet. Denise, hindi nga pwede. Mainit mga mata sa akin ng mga kasamahan ko. Parang natunugan na kasi nila na I didn't even distribute the donations that I got from them ng bagyo. Sa mata nila, binulsa ko lahat ng mga yun. Which is true. Kinwento mo kaya sa amin ni Mommy yun. Tapos diba, Daddy, I got a quarter of that donation. At hindi nila pwedeng malaman yun. You know what? Maglaylo ka muna sa mga travels or sa pag-shopping mo. Stay away from social media as well dahil maraming sumasabit na politicians dahil sa mga stubborn children nila. Kainis naman. But don't worry, ita-divert ko yung attention nila by visiting the orphanage. Kailangan ko muna magpakitang tao. Makinig ka muna sa akin ngayon, Denise. Dad! End of discussion. The private jet was not available kasi parang may naayos yata. But anyway, I was so mad sa assistant talaga. Parang gusto niya akong pahirapan. Just be grateful na nakakapag-travel ka. Also, upgrades are limited. Baka she put you in the economy class kasi naubusan na. Stupid pa rin siya. And Jamie, for the love of someone, this is my grateful face, okay? So manahimik ka na lang if you don't have anything nice to say. You're always trying to be a bad friend, right, Kara? I'm not trying to be a bad friend. I'm just saying na hindi lahat ng tao nakakapag-travel. Also, your dad's assistant was just doing her job. Oh, please, Jamie, don't preach to me. Hindi ko fault na my life is better. That's just how the world works. Some are born to suffer. Some are born, well, like me. Yeah, born with the taxpayers' money. Ano sabi mo? My dad works hard for the city. Works hard, wala nga natatapos ng projects under his leadership. Be for real, Denise. Dad, ikaw ba tinutukoy sa news? Ayon sa kasalukuyang investigasyon, limpak-limpak na pondo ng lungsod na nakalaan para sana sa infrastruktura, kalusugan at social programs ay umano'y nailihis sa mga pribadong account na konektado sa mayor ng lungsod na to. Nagkalat ang mga peking dokumento, ghost projects at kaliwat kanan sa buhatan ng mga kontratista. Wala pa ring pahayag mula sa tanggapan ng mayor habang nananawagan naman ang mga mamamayan ng pananagutan. Jessica Rivera, nag-uulat. Dad, paano na ako? Paano na kami nila, Mommy? It's also all over the social media. Pinupuli na nila ako sa comment section. Akala ko ba walang makakaalam? Don't worry, anak. I'll fix this, okay? Babayaran ko lang sila and besides, kakampi natin yung gobyerno. Lilipas din yan. Matatabunan ng ibang issues. Makakalimutan ng mga tao. I've been trying to call you but you girls are not answering the phone. My gosh, I'm glad I found you here. I need comfort. Kasi hindi maganda yung morning ko. Like, people are so gullible. They are all over my comment section saying my family is corrupt. Naniniwala sila masyado sa fake news. Bias naman itong mga cheap journalists na to. Hindi ba? Jamie, huh? Hindi ba totoo? Stop being clueless. Aware ka. Alam yung lahat yan. Tsaka hindi lang yung sabi-sabi, Denise. May audit, may documents, may evidence. Alam mo, Jamie, kontrabida ka talaga. These so-called documents are probably for my dad's enemies. You know how politics works and my dad is respected. Hindi siya corrupt. Kaya lang naman nagtagal yung daddy mo kasi binibili niya lahat ng mga dapat magsalita. Officials, media, and even voters. And you? Isa kang poster child ng nakaw na yaman. Yung mga relief goods at mga donations na para sa mga nasalanta, ayun. Napunta dyan sa closet niyo as designer bags, designer shoes, and designer clothes. Yung kasadang dapat tapos na, ayun, binabahanan naman, sira na naman kasi bulok yung materials na ginamit eh. You think you're better than me? Oo, kasi hindi naman kami kumakain ng isang pagkain na galing sa nakaw. Hindi kami natutulog sa isang kama na binili gamit yung perang dapat pambayad sa ospital. Hindi kami bumabiyahe or nagta-travel gamit ang isang private jet na galing sa buwis ng isang taong naglalakad araw-araw dahil walang maayos na public transportation. Jamie, you're so cruel. Alam mo, Denise, kung iniisip mo na luxury defines you, wake up. You're not powerful. You're pitiful. You only shine just because your family steals the electricity. Kapag bumagsak na yung pamilya mong corrupt, especially your dad, you'll be left with nothing but the shame of his name. Piece of advice, Kara. Pwede ka pang magbago. Pwede pang magbago isip mo. Don't let her buy you. Kara? Smile, Yvonne. I'm smiling. That's your smile. Come on, smile ka naman dyan, oh. For me, please. For you? Oo, smile ka naman kahit para lang sa crush mo. Ayan, okay na. Better. By the way, ganda-ganda mo. I know.
Anong pwedeng i-expect namin sa love team yung dalawa? Of course, nalatag na sa amin yung mga gagawing movies, series, mall shows, meet and greets. Ayun, marami nga abangan. Sinungaling. So, kamusta naman yung relationship niyong dalawa? Masaya. Masaya kaming dalawa. We've been hanging out this past few days, keeping each other's company, getting to know more. We've been having so much fun. Getting to know more means you both like each other? Yes. No? Oh, Yvonne? Getting to know more means casual lang. Also, whenever hangout na kaming dalawa lang. Tapos yung photos namin na kumakalat ngayon sa internet, yun yung time na pinagsabihan ko siya na wag akong akbayan during group dinner kasi ang uncomfortable. Oh! And sa totoo lang, wala pang nilalatag na project sa amin. We're still waiting and wala pang final decision kung magiging love team kaming dalawa. Ivan, ano ba? Dapat ba tayo magpanggap na okay tayo? Should we lie more? Totoo naman, di ba? Our love team is not yet official. Sorry, excuse me. Please cut that out. Sumunod ka sa akin. Excuse me. Pakulo yun, ha? Do you even know what you're doing? You're stupid. Imagine 7 taong ka na sa showbiz pero parang wala ka pa rin alam sa kalakaran na to eh. Simula pa lang sinabi ko na sa'yo, cheesy stupid lies won't work sa akin. Nagpapakatotoo lang ako. Tsaka bakit ako magsasabi ng mga kasinungalingan kung alam ko naman sa sarili ko na ikakasira ko rin yung mga yan? Ay nako, Denzel, you could have just said na we're good, we're friends, and we're so excited to work with each other. Kaso bulok ka. Everyone in this industry kilala ko bilang prangkat may matabas na dila. They know that I don't and can't lie. Sorry ka. Na-partner ka sa isang babaeng artista na walang preno ang bibig at walang gusto sa'yo. Then what about your smile kanina, ha? You smiled for me. You like me, Yvonne. Yun ang totoo. That. Yes, that. Iniisip ko yung boyfriend ko noon. Sabi mo kasi mag-smile na lang ako kahit para lang sa crush ko. Crush ko boyfriend ko, kaya ngumiti ako. Boyfriend? May boyfriend ka? Oo. Okay lang sa boyfriend mo na may ka-love team ka? Hindi pa nga kita ka-love team, kulit. Naka-anli ka ba, ha? And yes, if ever, okay lang sa kanya. O sige. Kung matuloy man tong love team natin, hindi siya magsiselos. Ano ka ba? Naka-enroll yun sa anti-selos program ni Jack. Aside from that, alam ko yung limitasyon ko as an actress. Excuse me? Yes, hello. Let's continue na the interview. May mood swings na kasi talaga tong si Yvonne eh. About the interview, it's already cancelled. Huh? We got a call from your management and they canceled the shoot. Excuse me? Tignan mo itong ginawa mo, Yvonne. Sinira mo tayong dalawa, sinira mo ko. Dawit tuloy yung pangalan ko dahil sa kagawa mo kanina sa interview. Wisit? Ako ang sumira sa'yo? Baka ikaw ang sumira sa sarili mo. What? Nag-text sa akin ng management. Sabi nila, they want me to stay away as far as I can from you. Why would they do that? You're clueless? Really, Denzel? You're trending right now. I mean, someone exposed you and I think kanina pa tong post na to. Cheating, bullying, and violence towards your past schoolmates, hindi pa marunong humingi ng tawad sa mga biktima at hindi lang yon. When you were 16 daw, may na-hit and run kang isang babae. My gosh, mukhang marami kang pagbabayaran ah. Handle your own issues. I can't save you from this, Denzel. Manager kita, di ba? Just please help me. Hindi na ngayon. Okay? Everyone hates you. Madadawit na rin yung pangalan ko dahil tinulungan kitang tumakbo dati. Sumuko ka na lang sa pulis lalo na at kalat na ngayon sa social media yung video na na-hit and run mo yung babae. How? I made sure na wala na yun ah. Well, I guess the victim retrieved the CCTV footage. She's alive, Denzel. She's alive? Akala ko patay na siya. Si Yvonne yung nabangga mo dati. Alam niya na ba na ikaw yung na-hit and run niya? According to my sources, alam na niya. At alam niya na rin ba na ikaw yung nag-expose sa kanya? Na tinulungan mo yung mga ibang nabiktima niya? That? No love. Hindi niya rin alam na matagal nang alam ng management yung mga ginawa niya. Kaya nga 1 taon na siyang walang project, diba? Tapos he was so excited na ma-partner sa akin kasi akala niya okay na lahat. Kaso nag-bounce back na sa kanya. Success plano mo, love. Nag-showbiz ka dahil sa kanya. Binuo mo yung pangalan mo tapos nagsumikap ka para magkaharap kayong dalawa. I'm impressed. Dapat lang. 7 taon ako naghirap sa showbiz para lang mapabagsak siya. Congrats, Yvonne. Hindi na siya makakaahon pa. This calls for a drink, love. Let's go? Prepare ko na ba yung sarili ko? Kasi parang iba yung nararamdaman ko ngayon eh. Can I just say that you're one of the few people in my circle na sobrang funny, masaya kasama and maayos ka usap? I like how you put a smile on my face whenever you talk. Gusto ko yung energy na binibigay mo sa akin. That's why I like you, heart. Pero, may karugtong na pera, diba? I like you, pero we're both different. Different in a way na I think we're not really compatible. Paano mo nasabi? Gusto kong mag-work kung ano man yung meron sa ating dalawa, but nahihirapan ako makakip up sa lifestyle mo. You love to party, drink, and hang out with your friends until 3 a.m. while I just love studying and read books in my apartment. Ano? Hindi kita marinig, heart.
Sorry, ang ingay pala. Ayan, lumabas na ako so you can hear me. Bakit napatawag ka? Punta ka rito sa club malapit sa kinainan natin last Saturday. Party tayo, KD. Heart, it's 1 a.m. And wala namang pasok. Pumunta ka na rito. Mag-enjoy tayo. Papakilala kita sa mga ibang friends ko. I'm sorry, Heart. I'm currently studying kasi. Sayang naman. Anong oras kayo matatapos? Hatid na lang kita. Uy, wag na. May driver naman ako. He's waiting outside so I can manage. Are you sure? Yep. Okay. Let me know kapag nakauwi ka na. Okay, see you sa Monday. Have fun, Heart. Sayang. Second year ka pa lang and I know you want to enjoy your college life pero I don't like that you're neglecting your studies. It's stressing me out. Napansin ko rin na hindi pa nga tayo, hindi pa ako nanliligaw. Nandito pa lang tayo sa stage na we both like each other, getting to know, pero nagiging dependent ka na sa akin ng sobra and I'm scared na if I will keep pursuing you, baka hindi mo na kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Para kasing pakiramdam ko, I'm being a parent to you instead of someone you can like. I'm sorry, Heart. I try to include myself in your life. Pero nakaka-drain kasi. You know, nakaka-drain, nakaka-stress, nakakatakot. KD, I'm sorry. thank you. For, For telling me all these things instead of ghosting me. God knows how much I like you, KD. Kasi nasa'yo na lahat eh. You're understanding, you're very intelligent, mature ka, alam mo yung mga ginagawa mo, and alam mo yung mga priorities mo. Honestly, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung mag-walk out na ba ako. Kasi nasasaktan ako na marinig yung mga sinasabi mo. Grabe yung kahihiyang nararamdaman ko ngayon kasi minsan na nga lang ako gustuhin. Hindi pa compatible sa isa't isa. But it's fine. Hindi ko naman pwede ipilit yung sarili ko, di ba? Kasi ayoko naman magmukhang tanga. Lilipas lang din to. Ano lang to, it's just a phase. But I really, really appreciate na sinabi mo lahat ng mga to. Alam mo ba na there were times na I feel like you're getting annoyed sa mga ginagawa at sa mga sinasabi ko, but I brush it off. Kasi I want our progress to have a positive outcome. Pero, wala eh. I guess hanggang dito na lang. I will still support you, Heart. I will still cheer for you. Ayoko. Wag. Kasi kapag ginawa mo yun, I'll start crawling back to you. Ganon kita kagusto, KD. Kaya huwag mo gagawin yun, ha? Let's just pretend we're strangers. Kasi wala nang rason para magkamustahan, magkatinginan. Ha? Okay. It was nice knowing you, KD. Likewise. Alis na ako. Bakit ako naiiyak? Hindi naman naging kami. Oh my gosh. Nakakainis.